hakbang ng maisog Philippines, hinudulog ko sa inyo. Tulungan niyo rin kami na may parating sa higit na maraming Pilipino, pati sa gobyerno ng Estados Unidos, ang matagal na nating kasama, treaty ally, at talaga namang nakasama na natin sa laban noong World War II, doon sa Korean War, doon sa kanilang Vietnam War, although hindi naman tayo nagpadala ng armed component, at dyan sa Iraq War, napakarami na natin pinagsamahan. At ang pinakamalaki nga ay yung World War II, na kung saan nagbuwis din sila ng buhay para sa Pilipinas, kasama ang mga Pilipino. We fought shoulder to shoulder, magkakasama tayo. Gusto namin hingin ang tulong ninyo na may parating din sa pamunuan sa gobyerno ng Amerika na hindi interes ng higit na nakararaming Pilipino ang digmaan. We do not need war. We do not want war with our superpower and giant neighbor China. We do not want war. Many people are saying, or rather, of the observation, na yung usapin ng saligang batas, yung usapin ng South China Sea ay malayo sa sikmura ng Pilipino. Kako dyan kayo nagkakamali. Sapagkat pag pinakilaman na ang ating saligang batas, pag hinayaan natin, kalikutin, lapastanganin, at babuyin ang ating saligang batas, palitan ang uri ng gobyerno from presidential to parliamentary or unicameral form of government, hindi nabababa sa pwesto yung ilang nag-ahari-harian dyan sa kanilang trono. At pag yan ay nangyari, lalong darami ang mga magkarahop at maghihirap na Pilipino. Sapagkat ang interes nila ay ang kanilang sarili lamang. Kaya nga tayo ay dito sa hakbang ng maisog. Kagaya sinabi ni Pangulong Duterte, kung ikay nahalal for 6-year term, makontento ka na yan. Kasi kung ayaw mo pala na 6 years ka lang, eh bakit ka kumandidato? And you will take advantage of your term to try to tinker with the Constitution. Lalapastanganin mo ang saligang batas to conform to the ambition, your ambition, or your family's ambition. Labanan ho natin, let us protect and defend our Constitution. Sabihin na nila na paulit-ulit para tayo sirang plaka sapagkat hindi po sila tumitigil. Isinuka ng Pilipino nung survey, I think was released sometime February or early March, 88% of the respondent in that survey ang nagsabi, ayaw namin ng huwad na People's Initiative, ayaw namin dyan sa Peking Charter Change, huwag ninyong pakialaman, huwag ninyong lapastanganin ang ating saligang batas, not now, not in the near future, and not then. Hindi sila dapat. Yes! Yung ginagawa nating pagkilos ng hakbang na maisog, pinahihigpit, pinahihirapan, at merong mga nagsasabi na dahil daw ito ay isang uri ng destabilisasyon. Destabilization is defined as the action of making the political or economic situation of a government less strong, less effective, or safe, causing changes and problems. Ang ginagawa ho na hakbang ng maisog ay within the framework of our Constitution. It is in consonance with our guaranteed right to speak freely and express our own views, whether it may be opposed to the views of those in the government. Bago makalimutan ng mga nasa gobyerno, malinaw din sa ating saligang batas that sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them, emanates from you, and collectively emanates from us.
sila ay pinagkatiwalaan lamang ng termino. Kung 3 years ka, 3 years ka lang, and then submit yourself to a ratification kung gusto ka pa nilang ulit o hindi na. Ganon din yung mga national position. Kung 6 years ka, 6 years ka lang. Huwag mo nang pagtangkaan. Nagahasain pa ang saligang batas. And eventually, gagahasain mo, ginagahasa na nga ang kaban ng Pilipinas, ang pera nating mga Pilipino. Kapayapaan at seguridad. Ang sinisigaw ho natin, we do not want war. That war is of sin, war is evil, and we are shouting no to the US-China proxy war. I am here because I am pro-Filipino. Ang China ay kapitbahay natin, meron tayong relasyong pakikipagkaibigan at komersyo sa kanila. Ang Amerika is our oldest treaty ally, kasama natin, nagbuwis din sila ng buhay. Pero yung hindi nila pagkakaunawaan at yung kompetisyon na may tuturing, kung sino yung dapat maging hegemon or influential among the two superpower in our region, in Indo-Pacific region, usapang ekonomiya lang din naman yan eh. Tingnan nyo sila ang dalawa, nagkakaigihan, pilit nilang pinagbubuti ang kanilang relasyon. Ang layo-layo ng US sa China, ang layo-layo ng China sa US. And yet, both of them are making a deliberate and conscious effort to reach out. Mag-usap tayo. They have rediscovered the art of diplomacy. Huwag tayo mag-away, mag-usap tayo, negosyo tayo, and let's pursue the path or avenue for economic interdependence. Economic interdependence so that there'll be prosperity, there'll be growth, there'll be businesses, there'll be jobs, and there will be peace. Pag nag-away itong dalawang ito, it could be the beginning of our end, the end of humanity, because these are both superpowers. Tayo naman sa Pilipinas, kung ang Amerika ang layo-layo sa China, ay patuloy silang nakikipagmabutihan sa China, ganoon din ang China. Bakit tayo? Ang lapit-lapit natin sa China, kapitbahay natin sila. Sila, I think, is the second or the first now biggest trading partner ng Pilipinas. Bakit tayo makikipag-away? Hindi natin sinasabi that we tolerate the transgressions committed by China. No. They're not innocent. They should be made to account for the many transgressions that they have done and that they have committed. Pero hindi sa pamamaraan ng digmaan. Hindi sa pamamaraan ng gera. Let me take you back a little. 80 years back, noong World War II, hindi pa tayo nakakaahon doon sa hirap, sa pasakit, sa distraction. Lahat. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ang Pilipinas. Hanggang ngayon, third world pa rin ang mahal nating Pilipinas. Yung mga kababayan, and I can speak for them, yung mga kababayan natin sa Pilipinas, yung mga kapwa natin Pilipino, kaming mga nasa Pilipinas, gusto rin ho namin maranasan yung nararanasan ninyong luwa kung nasaan mang bansa or panig kayo ng mundo. We also would want to enjoy and experience one day, hopefully one day soon, yung seamless public transport sa Japan, yung peace and order sa Singapore, yung trabaho at suporta ng gobyerno dito sa Estados Unidos. Gusto rin ho namin maramdaman yun sa Pilipinas. And it's a legitimate aspiration. At walang dapat mapahamak sa kahit sinong Pilipino sa pagsasalita ng kanyang frustration dahil hindi yun ang direksyon ng kasalukuyang pamahalaan. Nobody should be in prison for his or her political belief and aspiration. Legitimate aspiration po ng lahat ng Pilipino yan. Maganda yung health service, maganda yung pension,
after spending so much time